Hi. Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Pasalamat po tayo sa Diyos dahil kumbaga humupa na yung ulan, kumbaga kalat siya at sa amin na nakatira ng ulan. Ngayon po, meron tayong aralin na pinagkaroon sa araw ito para basahin at bigyan natin ng buhay. Ito'y magsilbing aral, ituro, at siya dapat natin isa sa buhay sa pang-araw-araw pamumuhay. Ngayon po, meron pa tayong ditong isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa 12. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi. Ngayon po, sino po ba ito si Juan Bautista? Si Juan Bautista po, ito po yung ipinanganak na anak ni Elizabeth, ang kanyang ama si Zacarias. Na siya po ay ang kanyang pagkain ay pulot at mantikilya at siya po ay nakabalabalan. Ang kanyang ginagawa, walang iba papanumbalikin ang Israel sa Diyos. Na nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kung mapapansin natin, sumisigaw siya sa ilang ng pagsisisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ngayon po, i-apply natin nung panahon. Kinakailangan muna ang tao dumaan sa tinatawag na pagsisisi. Ano man kabigat, gaano man kalaki, ang tinanggap na pagkakasala, kinakailangan natin pagsisihan at talikdan. Kasi po, meron pong tao na nagsisisi, pakitang tao lang. Meron tao na nagsisisi, ayaw naman tumalikod. Kundi, patuloy pa rin ginagawa ang kanyang dating ginagawa. Kaya po, hindi tayo paghaharian ng langit kung hindi natin pagsisisihan at kinakailangan manumbalik sa Diyos. Sapagkat, yun po ang magiging kaagaw ng Diyos. Yung kasalanan na palagi nating ginagawa. Na diyan tayo nabuhay sa pagkakasala. Sabi nga sa panalangin natin, sa kasalanan ay ipinanganak ako ng aking ina. Totoo po. Bunga ng pagkakasala, kaya tayo ipinanganak na tao. Kaya po, kung pag-aralan natin, sinasabi ni San Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, nagmula pa nung kay Adam hanggang sa mga panahon ngayon ng huling isinilang, wala pong matuwid. Wala kahit isa. Lahat po tayo ay nagkasala. Sa makatuwid, lahat po tayo ay kinakailangan magsisi at magbalik loob o manumbalik sa Diyos. Sapagkat, totoo po, gusto natin pagharian tayo ng langit. Pero kung hindi natin isa-sacrifice yung ego, yung pride para magsisi, hindi po tayo paghaharian ng langit. Yan po ang step by step o kaya pamamaraan upang sa ganon mabuhay tayo ng pinaghaharian ng langit. Sapagkat yan po kasi kasalanan ang nagiging sakabal upang hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sa oras na tayo humingi ng tawad, kinakailangan natin damahin ang kapanatagan ng ating kaluluwa, ang pagpapatawad na ipinagkaloob ng Diyos.
Sapagkat sa oras na patawarin tayo ng Diyos, ito na yung magbubukas upang maging open tayo sa ating sarili na pagharian tayo ng langit. Ngayon, ito po yung ginagawa natin na proseso sapagkat hindi po paghaharian ng langit ang isang tao kung siya po ay punong-puno ng kamalian, punong-puno ng kasinungalingan, ng mga bagay-bagay na ipinagkakasala ng isang tao. Pero sa oras na pinatawad tayo ng Diyos, magbubukas na po ang kaharian ng langit para sa bawat isa sa atin. Sabi pa rito, sapagkat ito'y ang sinilita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang isang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Totoo po, ipinanganak na mauna sa mukha ng ating dakilang Panginoon si Juan Bautista. At maging sa totoo nating buhay ngayon, kinakailangan munang mangaral ng pagsisisi sa isang tao bago makapenetrate sa puso natin si Kristo. Dahil po, kung walang pagsisisi, wala pong Kristo mananahan sa ating puso. Dahil hindi natin siya makikilala kung walang mangangaral. At wala rin tagapagpangaral kung walang nagsugo. At wala rin nagsugo kung walang sinugo. Kaya kinakailangan natin maunawaan na para maging matuwid ang ating mga landas, unang-una natin ihanda ang ating sarili upang sa ganun masunod natin ang daan ng Panginoon. Ngayon, balik tayo dito. Si Juan niya ay nananamit ng balahibo ng kabilyo. Ito lang po yung buhay niya, simple. Balahibo ng kamilyo. At ang may isang pamikis na katag sa palibot ng kanyang baywang at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-putukan. Kumbaga, yun lang itong buhay-buhay niya, simple. May balakal siya at meron siyang nakatali sa kanyang baywang at meron siyang tinatawag na pagkain na balang at pulot-putukan. Pukyutan. Nang magkagayon, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. Ibig sabihin, yung mga tao sa Judea, sa Jerusalem, lahat ng yun ay nagsilabasan at pinakinggan ang pangangaral ng pagsisisi ni Juan Bautista. Ngayon, ano nangyari? Sa mga nagsipagsisi at nagsipagbalik loob sa Diyos, ito ang naging tanda. At sila'y kaniyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ibig ko palang sabihin, mahirap po kasi sa isang tao na ilahad ang kanyang nagawang pagkakasala, lalong-lalo na kung ipagsisigawan mo ang iyong kasalanan para lamang tanggapin ang tunay na pagsisisi at ang pinasimbolo, walang iba yung bautismo. Na ito'y paglilinis, hindi sa pamamagitan ng katawan, kundi ng isang sumpat pangako mula sa isang malinis na budhi. Ngayon, kung mapapansin natin ngayon, yung mga denominasyon ng Christianism sa panahon ngayon, minsan nagiging entrance na lang yung bautismo. Minsan, kapag hindi kasundo, ang pastor lipat sa isa, minsan halos maubos na lahat, nagpabautismo na. Pero ang tunay na bautismo, sumpat panapo po yan mula sa malinis na budhi. Na ibig sabihin, tumatagal siya doon sa paglilingkod. Kahit sumama man ang gali ng pastor niya, o kaya maging mabuti man, kahit wala siyang kasundo, nananahan po sa isang tinatawag na kalagayan. Na kung saan, yung sumpat pangako sa pamamagitan ng ating ginawang paghingi ng tawad sa Diyos, ito po ang
ating pinagbabatayan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi po, isinurrender natin ang ating sarili sa Diyos. Hindi naman doon sa nagbautismo, kundi sa Diyos lamang. Kaya po, kung tayo po ay ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, sa Diyos po tayo humihingi ng tawad at hindi naman doon sa nagbabautismo. Kaya po, dapat ibatay natin ang ating pamumuhay kung ano yung kaugnayan natin sa Diyos. Siyempre, yung taga-bautismo, isa rin yung lingkod ng Diyos na kaparihas natin na sinugo lang para bautismuhan tayo. Kaya kinakailangan natin isipin palagi, ano kaya ang kaugnayan natin sa bautismong tinanggap natin sa Diyos? Hindi yung kaugnayan sa taong gumaganap ng bautismo. Kasi po, ano nangyayari? Lumilipas lang naman ang panahon. Ang taga-bautismo, tatanda, minsan mapapalitan ng bago na namang henerasyon para silang mag-bautismo. Lumilipas po ang panahon. Ang importante po dyan, mula nang tanggapin natin ang bautismo, hanggang sa tayo matuto na pinatawad na ang ating mga kasalanan at pinatahak natin yung aral o ebanghelyo na ipinangangaral sa atin para doon tayo mabuhay, yun po dapat ang pinanatilihan ng bawat isa sa atin. Kaso minsan, nagpabautismo nga, katagalan, nagbago yung ugali ng nagbautismo, hindi na siya kasundo, lipat na naman sa isa. Nasaan po yung tunay na paglilingkod? Ang nangyayari po yan, naglilingkod lang dahil sa kasundo. Kapag kaaway, lipat na naman sa isa. Dapat po hindi ganun. Kundi, ang palagi natin iisipin, yung kaugnayan natin sa tunay na mensahe ng bautismo, na ito ay paglilinis, hindi ng katawan, kundi ng buo nating pagkatao, na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po, kung titingnan po natin, ang bautismo ay isang simbolo ng kaligtasan. Bakit po? Kung mapapansin natin, sabi sa sulat ni San Pedro, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Si Noe, asawa niya, si Sem, asawa niya, si Cam, asawa niya, si Japet. Kumbaga, nangaligtas sila sa pamamagitan ng tubig. Nung sumakay sila sa arko, sila po ay naligtas na dapat palagi natin ilalagay sa ating sarili na ang pagpabautismo sa tubig ay isang simbolo ng kaligtasan. Na dapat, palagi natin itatanim sa ating isip, yung pagpapatawad na tinanggap natin, yung bautismuhan tayo ng tubig. Ano pa sabi dito? Kadapat nang makita niyang marami sa mga Parisiyo at Sadusiyo na nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino sa inyo ay nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Ngayon po, sino-sino po ba itong magsilapit kay Juan Bautista? Mga Parisiyo, ito yung mga edukado na kung aralin natin, halos kinakailangan natin mag-aral na kinakailangan nilang mag-aral ng napakahahabang panahon para makamemorize. Imamaster nila yung mga kautusan. Magkabuo ka lang ng sitintang kautusan na memorize na. Pwede ka nang tawaging Parisiyo. Ngayon, sa panahon ngayon, ang mga Parisiyo, ito naman yung namumuhay na ibinabatay ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay base naman sa mga tinatawag na kautusan sa panahon ngayon, mga lay. Kumbaga, ito na yung tinatawag sa makabagong panahon ng abogado. At itong Sadusiyo naman, ito yung mga tagasunod ni Sadok na hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sila po ay naparoon din. Ang purpose nila, hindi naman para sumunod sa kalooban ng Diyos, kundi para maging ritual lang.
na mabautismuhan sila. Pero, bago pa mangyari, sinabi na ni Juan Bautista, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kasi kung napagkikilala ni Juan Bautista, yung mga asat ng mga Pariseo at mga Saduceo, na sila ay lahi ng mga ulupong o ahas, o tinatawag na traidor. Na kumbaga, sasakay lang sila doon sa bautismo, pero kakalabanin din nila si Juan Bautista. Yun po kasi yung gawain ng isang ulupong traidor. Kaya po, hindi ginawa ni Juan Bautista ang sila'y bautismuhan. Kundi, malinaw niyang sinabi, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo nagpaunawa upang magsitaka sa galit na rating? Kumbaga, alam ni Juan Bautista na hindi sila kalugot-lugot o karapat-dapat na tumanggap ng bautismo. Dahil nga sa sila ay hindi lahi ng Diyos, kundi lahi ng mga ulupong o lahi ni Satanas. Kaya anong sabi niya? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ngayon po, paano po kasi ang dapat na tunay na bunga ng pagsisisi? Hindi po siya ritual na hahagulgol ka, iiyak ka, sisigaw-sigaw ka na humihingi ng tawad. Kundi dapat transformation, pagbabago ng pagkatao. Halimbawa, dati sa bungiro, nung magsisi, dapat hindi ka na nagsasabong. Kung dati, nagsusugal, dapat ang tunay na karapat-dapat na pagsisisi, dapat pinatalikuran na yung dating gawa. About face, kumbaga sa sukat, 180 degrees na turn about face. Dapat hindi na babalikan. Kasi po mangyayari nga, PSD yun na naman, sabi, balik sa dating gawin o dating ugali. Kumbaga, nagiging ipokrito na katulad ng mga Pariseo na mga mapagpaimbabaw o plastic. Kaya kinakailangan ang bunga ng karapat-dapat na pagsisisi. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayari makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Totoo po, natatagos kasi ni Juan Bautista nung siya ay kinasihan ng Espiritu Santo na pagkikilala niya ang mga tunay na anak ni Abraham, ang tunay na anak ng Diyos. At merong mga nagkukulwa rin doon na sasabihin nilang ama din nila si Abraham, pero ang kanilang pinanggalingan, sila po ay lahi ng mga ulupong. Kaya po, hindi talaga sila makakatakas. Kinakailangan ang tunay na pagsisisi. Sabi ba po dito? At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihamhagis sa apoy. Kaya po, kung mapapansin natin, nakaumang na ang palakol sa bawat isang punong kahoy. Sabi nga sa ibang parte ng banal na kasulatan, o pabutihin ninyo ang punong kahoy at magiging mabuti ang bunga niyo. O pasamain ninyo ang punong kahoy at magiging masama ang bunga niyo. Sino po ba yung punong kahoy? Bawat isa sa atin ay matatawag na punong kahoy. Ibig sabihin, kung italagay mo ang iyong sarili na ikaw ay santol, dapat sa sarili mong ugat, gumawa ka rin ng sarili mong bunga. Kung ikaw ay mangga, ganun din ang gawin mo. Kung ikaw ay apis, ganun din ang gawin mo. Dapat magkaroon ng bunga. Pero anong nangyayari sa buhay ng tao ngayon? Ang palaging nakikita, bunga ng iba. Tinitingnan yung diferensya ng iba. Tinitingnan yung masasamang gawa ng iba.
Paano kung ang isipin lang natin makagawa tayo ng mabuti na bunga na nakikita ng ating kapwa? Yun lang yung mindset natin na dapat isipin. Hindi yung diferensya ng iba, pagkakamali ng iba, yung nakikita yung sariling pagkakamali, hindi nakikita. Kaya nangyayari, kapag hindi po yan nagbunga, halimbawa, palagay natin tayo santol, at hindi talaga nagbubunga kahit anong sip-sip ng ugat, tunay na puputulin po tayo dahil nakaumang na po ang palakol sa mga hindi nagbubunga. Nakaumang na yan sa mga ugat para putulin na at ihagis sa apoy. Salita, sa katotohanan, ay binabautismuhan ko kayo ng tubig sa pagsisisi. Dapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kayo sa akin na hindi dapat magdala ng kanyang pangyapak, kundi siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ngayon po, sinasabi dito ni Juan Bautista yung katotohanan na ang tubig ay tanda ng pagsisisi. Minsan, nagiging pamamaraan niya ng tao para makapasok ka sa isang denominasyon ng Kristyanismo. Sa isang sekta. Gusto mo ba ikaw maging kasama namin? Magpabautismo ka sa tubig. Nagiging pamamaraan niya para makapasok sa isang sekta. Ngayon, ang tubig ko ay simbolo lang ng pagsisisi. Pero ang tunay na pagsisisi, yung tubig na bumubuhos sa pamamagitan ng ating mga mata. Sapagkat nakikita po yan ang kabusilakan ng puso na handang isuko at isakripisyo ang kanyang nakagawian at nakasanayan. Alang-alang lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ginagawa ng Bautista, bautismo sa tubig. Pero meron pang nasa hulihan niya na kahit naging alalay lang na tagabitbit ng sandalyas ng ating dakilang Panginoon, hindi siya karapat-dapat. Ibig sabihin, kahit si Juan Bautista, naunawaan niya rin sa kanyang sarili na siya'y isang taong makasalanan na kinakailangan ding magsisi. Malayong-malayo ang tingin niya sa kanyang sarili, ikukumpara niya sa ating dakilang Panginoon. At ang ginagawa naman ng ating dakilang Panginoon, siya po ang nagbabautismo ng Espiritu Santo at apoy. Kaya po, sa isang Kristiyano na nasumpungan sa kanyang sarili ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, dito na po binibilang na anak ng Diyos at lalagyan na ng isang, sabi nga ni, sign, palatandaan. Espiritu Santo ang inilalagay ng Diyos sa mga taong nagsipagsuko na sa Diyos. Pero kaakibat ito, yung apoy, yung pagsubok, mga challenges. Nang sa ganoon, malaman ang tunay ng pananampalatayang kinagisnan natin kung ito'y pure. Sapagkat kung ito po ay hindi ginto, malamang kahit darangin po yan sa apoy, kapag ito'y tunay na ginto, malalaman ang pagkaka-pure ng ginto. Gintong pananampalataya. Pero kung ito ay hindi pure, pag dinaan sa apoy, masusunog po ito. Kaya po, normal sa buhay natin, ang dinaranas natin pagsubok. Pagsubok sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kakilala, sa mga ka-brothers and sisters kay Christ. Lahat ng yan ay nagiging instrumento para malaman kung pure nga ang pananampalatayang taglay natin. Ngayon, kung halimbawa, kahit gamitin ko si Brad, si Sis, para suriin kung hanggang saan ang pananampalatayang taglay natin, kapag yan po ay pure, hindi po yan makikinat at nananatili po ang kanyang pananampalataya.
Pero kapag ang isang tao, ginamit ngayon yung isang tao para subukin at umatras at nawala at hindi mo na nakita, ibig sabihin, hindi pa pure ang pananampalatayang pagganyan. Kasi po, nasisilo pa siya. Napapahamat pa siya. Halimbawa, ang isang tao, kapag pinagsalitaan mo, kapag dinididma niya lang at hindi pinapansin, maganda na yung pananampalatayang pagganyan. Pero kung halimbawa, na pagsasalitaan mo nagdadamdam pa, sumasama ang loob, hindi pa pure ang pananampalatayang pagganyan. Dahil po, nadadala pa yan ng pride, o ego, o kataasan ng kanyang sarili na kumbaga, kapag nasasagit yung pride, tumipiklop, nawawala sa sirkulasyon. Ang tunay na lingkod ng Diyos, darangin man yan ng mainit o apoy, hindi po siya natitinag at patuloy na sa kanyang sinumpaan sa dakilang Panginoon na sinasabi natin noong una, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Sagot natin, hanggang may buhay. Nagkaroon lang ng problema, hindi na naitindig yung bandila ni Kristo. Dumami lang yung labahan, hindi na nakadakot sa templo. Ibig sabihin, parang lang yun, parang subukin tayo. Ang mahalaga, matuklasan natin sa ating sarili, karapat-dapat ba ako sa Espiritu Santong taglay ko ngayon, na kung ganasin ko man ang pagsubok, palagi akong nagtatagumpay. Yan po ang itanong natin sa ating mga sarili. Yan po yung bautismo na ibinibigay ni Kristo sa bawat isa sa atin. Espiritu Santo, kaakibat, pagsubok. Malalaman po natin yung level ng ating pananampalataya. Yung Espiritu Santo na nananahan sa buhay natin. Kapag tumataas ang level ng subok, mataas na rin ang level ng ating unawa ng pananampalatayang taglay natin. Kung pinapalayas ka na sa bahay mo, dahil kung sabi mo, pupunta ka lang ng lungguyan, sabi ng asawa mo, lumayas ka, pupunta ka daw, ibig sabihin yan, mataas na level na yan, yung kasama mo na. Kasi kung pansinin ko, aralin natin yung pagsubok. Yung kwento ni Job, hindi ba ga, ano-ano yung ginamit na pamamaraan ng pagsubok? Unang, kabuhayan. Medyo malayo-layo pa sa kanya. Kasi, hindi ka katiwala na yun sa kanyang mga anak. Kabuhayan. Ikalawa, ari-arian. Ikatlo, mga anak. Ikaapat, kaibigan. Ikalima, asawa. Ibig sabihin, kapag nandun ka na sa asawa na yung ginagamit, nasa level 5 ka na ng pagsubok. Mataas na parang ang palataya niya. Ngayon, malalaman natin yan ang kabusilakan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsupot natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na isinusurrender natin ang ating sarili na siya ang manuna sa buhay natin. Malalaman po natin yan na palagi tayong magtatagumpay sa pagsubok dahil nasusunod yung kalooban ng Diyos. Pero kung sarili lang natin lakas ang gagamitin natin, hindi po tayo magtatagumpay sa pagsubok. Dahil ang tagasubok o examiner, kalaban ng Diyos. Siyempre, ang kailangan din natin, Diyos, para magtagumpay tayo sa pagsubok dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sabi dito, ano ang taglay ng ating dakilang Panginoon? Sabi ni Juan Bautista, nasa kaniyang kamay ang kaniyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang biikan at titipunin niya ang mga trigo sa bayan datapot ang dayami ay susunugin na hindi mapapatay. Kaya, pagdating ng panahon, ang ating dakilang Panginoon, ihihiwalay yung kapakipakinabang sa walang pakinabang. Yung mga trigo, ilalagay niya sa kanyang
hakbangan. Kaya tatanungin natin ang ating sarili, ako ba'y trigo o ako ba'y dayami sa paningin ng Diyos? Kasi po ang dayami, walang laman, walang kwenta. Pero po ang trigo na may bunga, ito po, pag dinala sa giikan, makukuha yung trigo, ilalagay doon sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Walang iba, yung bangan ng Diyos sa piling niya. Kaya po tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y trigo o tayo ba'y dayami sa harapan ng Diyos? Napapakinabangan ba tayo? Ginagamit ba na tayo ng Diyos? O wala, o ang Diyos lang ang pinakikinabangan natin? Dapat, gamitin natin ang ating sarili na instrumento na nananahan sa buhay natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para magawa yung kalooban ng Diyos. Ito po yung importante. Halimbawa, kung kunin natin evangelista, kapag dinala ka kahit saan, straight anywhere laban. Sige, tuloy lang. Ang mahalaga po dyan, nasunod ang kalooban ng Diyos at hindi ang sarili nating kalooban. Yun, paano po natin malalaman kung nasusunod ang kalooban ng Diyos? Nasunod po kasi ang kalooban ng Diyos, rain or shine, hirap man o ginhawa, kapag sinugo ka, punta ka. Pero kung sariling kalooban, pwede ka pang magreklamo, pwede ka pang magsabi, hindi, mahirap, hindi ko kaya. Yan po ang sariling kalooban. Pero yung kalooban ng Diyos, kahit mahirap, daranasin natin dahil si Kristo may naghirap din. Nagsakripisyo pa rin ang kanyang buhay. Dapat kaya din natin isakripisyo ang ating buhay. Alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro po hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos at ano man ang ating kahilingan, kahilingan, ilapit natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.